Teka muna. Ano muna ang mga kasong nakikita mo dito, Attorney Lorna? Marami na tayong nakitang kaso, no? Yung unang-una. Pero i-clarify ko lang, ang chismis, hindi chismis pag totoo. Yes. So yung sinasabi niya, chinichismis mo ako, magnanakaw ako, inamin niya. So that's not chismis. Pero kung hindi yan totoo, ang kaso oral defamation. Pwede mong kasuhan ng paninira ng reputasyon mo, kung may reputasyon ka. Yung theft na sabi ko na kanina, no? Hindi justification yon na nagtatrabaho ka para sa kanya na hindi ka binabayaran. Di kausapin mo. Kasi nakikita ko, miski na sinabi mong 4,000 lang yung pagbenta mo sa DALT tsaka sa kwintas, hindi 4,000 ang value noon. Kasi sa batas, sa value ng property, pag nag-file ka ng kaso, kasama doon ang sentimental value. Hindi lang yung sentimental value, ang tawag doon actual damages, yung value. Yung emotional, yung effect sa'yo, binigay sa asawa niya, so merong moral damages pa yan, no? Kaya lang, Tapos lastly sasabihin ko lang, paalala sa ating lahat, pag ganyan ang kaso, hindi na tayo kailangan pumunta sa regular court. Meron tinatawag na small claims court kung gusto niyong mag-file ng kaso. Sa small claims court, sa Metropolitan Trial Court yan, hindi kailangan ang abogado. At sa Metropolitan Trial Court yan, kunyari, hindi naayos sa barangay yan, pumunta kayo sa korte, meron tinatawag na small claims court pag less than 400,000 pesos. Walang abogado, mabilis lang at mediation. Pero dito, hindi na kailangan pumunta sa small claims court, no? Kasi yung value ng property, less than, although not more than 400,000, siguro naman pwedeng pag-usapan na lang yan. Pero pwede siya makulong kung tutuloy-tuloyin siya. Pwede makulong. Ang kulong sa theft is 6 to 6, no? 6 months. 6 months to 6 years. Ayun. Ang kulong. Tapos, iba pa yung value of the property, no? Kailangan isole. Ayun. Okay, thank you, Attorney Lorna. Lynn, narinig mo yun. Pwede kang makulong. Talaga, pwede kang makulong. Kasi kung meron kang sama ng loob tungkol sa hindi pagbigay sa'yo ng sweldo, pinag-uusapan yan. Hindi dahilan para magnakaw. Okay, Doc Camille, yung yung kabadingan, yung sabi niya anak niya bata pa, 8 years old pero mukhang yun ang hilig. Ito ba'y sinusuway ang bata o dapat ipaubaya ang gusto ng bata? Ano ba ang rule dyan pagdating sa psychology ng bata? Usually po kasi pag sinasabing ganun, may mga magulang kasi pag nakitaan na may ganitong klaseng tendency or preferences, yung iba po kasi hinahayaan. Kaya ang punto naman po dito, syempre kung sinasabi natin na kung gusto talaga ng bata, usually pinag-uusapan yan Pero pag nagkaroon ng age of yung understanding, nasa sa kanya yun, kung ano talaga yung preference ng bata, hinahayaan po talaga. Pero bilang isang magulang, dapat sabihin mo pa rin kung ano yung, ito babae, ito lalaki, pero kung ganyan, it's up to you to Kumbaga, accept. may mga bagay na hindi na mapipigilan. Opo, kahit totoo na po ano yun. ang turo mo. Opo, totoo yun. Pero just the same din, ate ko rin dito, sa pagkakataong ito, siguro dapat din, bilang isang magulang, ituro din sa mga anak yung understanding, yung konsepto ng ownership. Ito hindi sa'yo, kaya dapat, alam mo. Ito akin, yan sa kanya. So pag hiniram mo yan, dapat ibalik mo yan. Kasi pag hindi po natuto ng ganitong pagkakataon, there's a tendency talaga na maniniwala siya, lahat pwede niyang kunin. Kasi hindi alam ng bata kahit tong 8 years old na ang paniniwala niya, sabi ng nanay ko, basta pag binigay sa akin, akin. Hindi sinabi na hiniram ang alam akin. So ang mangyayari, baka rin umulit yan, hindi lang sa pagkakataong ito, Lynn, baka pati sa anak mo. Sana maintindihan mo yung konsepto lalo na sa pagnanakaw no ate ko ring. Pag sinabi niyong makukuha, stealing, premeditated yun. Unlike pag kleptomania, wala siyang, basta pag nangati na yung kamay, kahit na ipit lang yan or eraser or kahit na sabihin nyo na tissue, na isang box ng tissue na konti lang, kukunin yan kasi may tension build up.
Unlike pag yung stealing talaga, may conscious effort. plano, may plano. Ayan. So, ito yung nangyayari. Kitang-kita naman, Lynn, may plano ka. So, sana maintindihan mo, mali talaga yung konsepto na yung ginawa mo at sana wag gayahin ng mga anak mo, ha? Kasi Okay. pangit yun. Dr. Love, gaano ba kahirap ang humingi ng kapatawaran? Pinakamahirap yan dahil ang kalaban mo dyan, pride. Oo. Una, kailangan umamin ka. Pero umamin na siya. Umamin naman siya. Oo. Pero hindi nakikita dun sa pag-amin lang kasi verbal lang yun eh. Ang maganda nakikita sa'yo, yung lalabas sa pagkatao mo, yung pagtitika, pagsisisi, na alam mong mali pala yung ginawa ko, nakakahiya, and I apologize, no? Ang katunayan talaga, pag ang kalaban mo ay pride, ang kalaban mo ang sarili mo. Ang Diablo, yan ang kinakapitalize ng Diablo. Yung pride. Ano ba sa Tagalog ng pride? Di ba? Yan ang kinakapitalize ng Diablo. Pag walang Diyos sa buhay mo, hindi mo naaalala ang Diyos. Natutulog ka sa gabi na hindi mo man lang napasalamatan ng Diyos. Walang pinapel ang Diyos sa buhay mo. Wala na yung feeling of guilt. No? Wala na yun. Palagi pride na lang. No? Pagmamalaki yung pride. So, yan ang pinakamahirap ang kalaban natin. Nagagawa lamang natin yan kapag tayo ay kumilala sa Diyos at magpapakumbaba. Diyan magbabago pangalan Lynn. Dito magbabago ang lahat. Alam mo, hindi ako naniniwalang masamang tao ka. No? Walang ginawang masama ang Diyos. Napakabuting tao mo, naligaw ka lang. Naligaw ka lang. Okay. So, meron pang pag-asa, Lynn. Wala naman kaming paghuhusga dito. Wala kaming paghuhusga kasi alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay kung minsan natutulak lang tayo ng awa sa anak o pangangailangan ng pera, pero hindi talaga tama yung kumukuha at ibinibenta, no?